Sentro ng isang grand criminal enterprise. Nasa sentro ng grand criminal enterprise. Sino? Si Digong. Siya mismo, mga kababayan, ang mastermind, ang leader. Lahat, mga kababayan, siya na yan. Kita nyo? Papayag ba yan? Ang husay ng utak nito. Sino? Si Digunyo. Sa kalokohan. Ulit, panoorin nyo. Nasa umano'y sentro ng isang grand criminal enterprise si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Antipolo City Representative Romeo Acop, ginamit umano ng dating Pangulo ang war on drugs upang protektahan ang mga pangunahing tauhan sa illegal drug trade at mapuksa ang kompetisyon. Anya, ang napakasikit pa rito ay nauto ang taong bayan sa plataporma ni Duterte kontra droga. Base ito sa 13 pagdinig ukol sa umano'y koneksyon ng drug trade, Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at extrajudicial killings na nangyari sa ilalim ng pamumuno ni Duterte. Kita nyo, mga kababayan, maliwanag na yan. Hindi naman mga bobo yung mga kongresista, lalong-lalo si Acop. Bakit kanyo si Acop? Si Acop, mga kababayan, dating general na pulis. Dating general na pulis si Acop. Kaya alam niya yung mga kalakaran at kung paano mag-imbestiga. Hindi basta-basta yan. Sabi po sa inyo lahat, mula po sa opening ng pangalawang yugto o season 2, kumbaga ng ating mga pagtatalakay dito sa Quadcom, ay narinig po natin ang mga statements given to us by our resource persons, Mr. Taguba, Mr. Guban, and Mr. Asierto. Atin din pong nasilip ang affidavit ni Mr. Las Cañas na ngayon ay witness na sa International Criminal Court. Yan si Las Cañas. Mga boss, pakinggan nyo maigi to, mahalaga to. Mahalagang malaman ninyo ang pananaw at pagtingin ni Acop sa naging investigasyon sa kanilang ginawang hearing dyan sa Kongreso. Yung Quadcom. Hiwalay yung kanila dyan. Pakinggan nyo maigi, mga kababayan, Makinig po, pwede ba? Tahimik muna para inyong mas maiging maunawaan. Mas madaling maunawaan, mga kababayan, Pakinggan ninyo, itong nananawagan na ang huling barahan niya, si Robin Padilla, gusto niya maging presidente. Ito, pakinggan ninyo, Makinig kayo. Bontilaw, thank you naman. Ito na. Pasok! Magandang gabi po sa inyo lahat. Mula po sa opening ng pangalawang yugto o season 2, kumbaga ng ating mga pagtatalakay dito sa Quadcom, ay narinig po natin ang mga statements given to us by our resource persons, Mr. Taguba, Mr. Guban, and Mr. Asierto. Atin din pong nasilip ang affidavit ni Mr. Las Cañas na ngayon ay witness na sa International Criminal Court. Kaya naman po, siya ay naka-embargo at hindi humarap dito sa atin sa Quadcom. Each of these individuals all carried with them intimate knowledge of the inner workings of the drug trade in the Philippines. At ano po ang similarity nila? Lahat po sila ay nagsalita at nagsiwalat ng ibang version ng war on drugs at nagdawit ng mga pangalan. At dahil dito, lahat sila ay nagdusa and they earned the ire of then former President Rodrigo Roa Duterte. In the Philippines, nagsimula ang drug menace sa pag-usbong ng mga laboratory, gawaan ng droga o ang mga tinatawag na clandestine laboratories. Eventually po, narinig natin na ito ay napalitan ng business model ng pag-angkat or importation ng droga sa bansa. Malakas ang business of drug importation sa Pilipinas. Ang isa sa mga kadahilanan nito ay ang mga importer ng illegal drugs were able to skillfully exploit cracks sa ating sistema para makapasok ang droga sa ating bansa. Ang tanong, bakit parang kabisado ng mga importers na ito ang mga vulnerabilities sa ating port security? Simple lang pala ang sagot. Ano? Dahil may protection, dahil may connection. Yun! Tinig po natin ang mga idea sa ating... Sino ang koneksyon at protector? Kita nyo, mga kababayan, malupit yung diskarte ni Naku, meron. Alam nyo, mga kababayan, mamaya, bubulong ko sa inyo, Naku, masusuya kayo rito sa sasabihin ko. Abangan nyo. Naku, grabe.
Dali alam nyo naman, galing ako sa party kagabi. Maraming bulong-bulungan dun eh. Ano na? Ito na. Wait, nasaan na ba ako? Ito. Ng pag-angkat or importation ng droga sa bansa. Malakas ang business of drug importation sa Pilipinas. Ang isa sa mga kadahilanan nito ay ang mga importer ng illegal drugs were able to skillfully exploit cracks sa ating sistema para makapasok ang droga sa ating bansa. Nako. Ang tanong, bakit parang kabisado ng mga importers na ito ang mga vulnerabilities sa ating port security? Kaya nga mga kababayan, kaya nga ito, ex-customs officer, I was told Paulo Duterte Manscarpio, young owned Shabu shipment. Kita nyo mga kababayan? Ito mga kababayan kasi, sasabihin ng mga ng mga DDS na tangat bobo, hindi nila kayang unawain to. Kaya ang mangyayari mga kababayan, isipin nila propaganda, paninira. Ganon ang style ng mga yan eh. Siyempre, di ba? Kapag nasusukol ka na, wala nang ibang dahil magiging alibay eh. Kung hindi, paninira lang yan sa amin. Pinopolitika lang kami. Kaya nga nagkaroon ng investigasyon, mga bobo kayo. Itong mga DDS, ganon eh. Ganon ang mga katwiran. Paninira lang yan. Propaganda lang yan. Pinopolitika lang ng mga Duterte. Kaya nga nagkaroon ng investigasyon para maliwanagan. Hindi puro haka-haka, chismis lang. Nakuha nyo? Ayan mismo. Ang komite dyan sa Kongreso ang nagsabi sa pangunguna ni Akop na etong mga ito, mga nababanggit na pangalan, ay sangkot sa samot-saring kriminalidad. Gawain ng mga Duterte. Yan, droga, korupsyon, pagpatay, at kung ano-ano pa. Kaya kailangan iboto nyo si Robin, ha? Putik na yan. Tuloy. Simple lang pala ang sagot. Dahil may protection, dahil may connection. Siyempre, koneksyon, proteksyon, protektado ni Digong, ni Pulong, konektado sa kanila yan eh. Paano negosyo nila? Di ba Aling Roda? Tuloy. Biro nyo si Aling Roda, dating Duterte yan eh. Aling Roda, gusto mo pa ba kay Digong? Tuloy. For now, I will let these headlines shown here speak for itself. Narinig po natin ng paulit-ulit at nakondisyon na rin po ang ating mga utak. Nagalit si former President Duterte sa droga. Sabi nga po niya sa ating law enforcement, pag may sangkot sa droga, yan. Kill. Kita nyo mga kababayan, ganyan yung kanilang pandali. Parang yung ginawa nila sa PhilHealth. Mamaya ikukwento ko sa inyo. Tuloy. Ngunit the link between former President Duterte and drugs begins with the testimony of two resource persons before this committee, Mr. Mark Taguba and Mr. Jimmy Guban. Ito po ang tale of two shipments, istorya ng dalawang shipment. 2 beses nagpadala mga kababayan ng sandamukal na droga. 2 beses nagpadala ng sandamukal na droga. Eto mga kababayan, eto lang yung nabuko Eto yung nabuko. Paano yung iba na hindi natin nalaman? Diba? Tuloy. 2 shipments kung saan sumabit si Mr. Taguba at Mr. Guban ay nangyari noong taong 2017 to 2018. Kita nyo, kakaupo pa lang nila. Tandaan nyo, nanalo si Digong kailan? 2016. Mayo. Kakaupo lang 2017. Abay, inarangkada na nila eh. Binayo na nila ng binayo. Yung alin? Pagpapadala ng droga. Sige tuloy. 2018, sunod na taon mga kababayan. Bilyon na halaga ng droga ang kanilang pinadala dito sa Pilipinas. Yung bang Ningas Kugon. Tulak ng bibig. Kaabig ng dibdib. Ganyan si Digong. YouTube user, nandyan na. Mixed talks, maidons. Nuggets nyo? Yung si Digong, tulak ng bibig niya, kaabig ng dibdib niya. Ganon.
Tapos yung mga uto-uto, naniniwala naman talaga. Tuloy. Kaya nga mga kababayan, alam nyo kung bakit? Nabudol tayo. Eto, tingnan nyo. Budol daw ang mga Pilipino ng nakaraang administrasyong Duterte dahil itinago raw nito ang isang grand criminal enterprise sa likod ng kampanya kontra iligal na droga. Ito ang tingin ng mga mambabatas matapos ang 13 pagdinig ng Quadcom ng Kamara. Opo! Kita nyo mga kababayan, ang sakit na ito. Alam nyo, nasasaktan yung puso ko. Sa totoo lang. Bakit? Imbis na ikaw manilbihan, pagandahin ng bayan, ang ginawa mo, winarak mo ng husto. Ninakawan mo, ginahasa mo. Parang ganito lang yan mga kababayan eh. Walang pagkakaiba ito, si Digong. Walang pagkakaiba. Sa nanggahasa ng sarili niyang anak. Mga kababayan, walang pagkakaiba. Ganong karumal-dumal. Ganong kababoy ginawa ang bansang ito. Mga kababayan, di ba? Malupit. Malupit ito, ulit. Tila nabudol daw ang mga Pilipino ng nakaraang administrasyong Duterte dahil itinago raw nito ang isang grand criminal enterprise sa likod ng kampanya kontra iligal na droga. Ito ang tingin ng mga mambabatas matapos ang 13 pagdinig ng Quadcom ng Kamara. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona. Tila lumiliwanag na kung saan ang tumbok ng isinasagawang investigasyon ng Quadcom ng Kamara. Sa huling pagdinig ngayong taon, inamin ng isa sa mga lider ng Quadcom na hindi naging madali ang kanilang trabaho, lalo't ang itinuturo ng kanilang investigasyon ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nako, mastermind talaga mga kababayan. Anak ng pating talaga mga kababayan, Etong si Digong, pag nakita nyo mukha niyan alam nyo noon pa yan? Oo, nahulaan ko na Kaya nga mula noon, magkagalit man kami ng pamangkin yan. Ito yung pamangkin yan, kaibigan ko, kumari ko. Best friend ko, oo! Muntik pa nga maging jowa ko. May tsure. Kaya lang, nung nalaman ko, Duterte tatakbong presidente, kalimutan na kita. Pagdating sa bansa, walang kumakumare. Walang kahit na Kahit na ano pang nakaraan meron tayo. Kababayan, galit na galit sa akin yung pamangkin yan. Mula nung binabas ko, nung tumakbo yan na presidente. Putik na yan, Sige, tuloy. Ladies and gentlemen, the Quad Committee has started to uncover. Grabe, the Davao Mafia, mga kababayan, Kita nyo? Davao Mafia! Davao Mafia! Hoy, mga DDS, nawala sila. Nawala sila, mga kababayan, Miss na miss ko na yung mga DDS, ulitin ko, yung mga DDS mukhang iba na. Sasabihin na lang nila, dahil nga, tulad ng sinabi ko nung nakaraan, sasabihin, pare-parehas naman yun. Pare-parehas naman yung mga yun. Hindi na sila DDS. Neutral na raw sila. Yung mga DDS dati, hindi na sila DDS, kinakahiya na nila. Bakit? Kasi daw, mga kababayan, neutral na. Hindi na nila mapangatwiranan nito. Hindi na nila kayang ipagtanggol. Mga kababayan, hindi na. Paano mo may pagtatanggol yan? Kita mo, the Davao Mafia. Pasok. A grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is the former president. Nako, Diyos ko po. Ang sentro, ang mga kababayan, sino? Thank you naman kay Bobby, Bobby Sineres, opo. Bagong bonus. Diba? Sige, tuloy. Napakasakit po nito dahil tayo pong lahat ay nabudol. Binigyang diin din niya ang naging testimonya ni Nabudol daw tayo, ayaw mismo kay Akop yan. Di ba? Sige, tuloy ko rito. Mas mahaba to Andali, tapusin ko na. Dismiss Police Colonel Eduardo Asierto kung saan iniugnay niya hindi lang ang dating Pangulo kundi ang iba pang malalapit sa kanya sa umano'y network ng iligal na droga. For instance, categorically named former President Duterte, Bongo, and Bato de la Rosa. Oy! Kininayo! Bato, Bongo! Yan, mga kababayan! Sige, boto nyo! Boto nyo, Boto nyo yung mga yan! Wala kayo. So, mga kababayan, tama. Tama lahat. Man, Tama lahat si Senator Trillanes. Sana iboto nyo maging mayor. Bigyan nyo ng pagkakataon. Yung ganong tao sa Caloocan, mga kababayan, bigyan nyo ng pagkakataon si mayor bilang pasasalamat.
Mga kababayan, bilang pasasalamat naman kay Mayor Trillanes. Oo, iluklok niyong mayor sa Caloocan. Walang mali sa nilabas niya noon na dati niyong pinutakte ng ng pambabash, 'di ba? Walang mali sa lahat ng nilabas ni Mayor Trillanes. Grabe. Oo. Walang mali. Di po ba? Lahat tama. Oh. So mga taga-Caloocan, huwag niyong kakalimutan, Mayor Trillanes. Oo. Yan ang kailangan ng bayan. Ewan ko ba bakit mayor lang tinakbo niyan? Sana man lang mga kababayan, tumakbo na lang na senador yan. Ay talaga naman, oo. Uubusin ko. Itataya ko, pati si Jan Angeles. Umaapila. Oo, itataya ko talaga. Kaya pati Pato. Oo, Senator Trillanes. Oo. Kaso, okay na. Diyan na lang muna tayo sa Caloocan. Mga taga-Caloocan, ikampanya nyo ang isang magiting, matalino, matapang. Binangga si Duterte. Ang binangga ni Trillanes, hindi basta-bastang tao. Mga demonyo na nagkatawang tao ang binangga niyan. Oh, tuloy. As integral personalities in protecting the illegal drugs network in the Philippines. Worse, they serve as key figures in ensuring that large volumes of illegal drugs Grabe. slip right through our borders. Asan ngayon si Colonel Asierto? Nagtatago dahil gusto siyang patayin ng ating former president. Grabe. Pilipino ng nakaraang Slip right through our Grabe mga kababayan, nagtatago si Asierto kasi papatayin talaga yan mga kababayan. Oh. ng ating former president. Oh, sabi rito. Nagtatago dahil gusto siyang drugs slip right through our borders. Asan ngayon si Colonel Asierto? Nagtatago dahil gusto siyang patayin ng ating former president. Grabe, di ba? Gusto siyang patayin ng ni Digong. Alam nyo ba, si Trillanes, ganun din mga kababayan. Sobrang ingat ni Trillanes. Oo. Mga kababayan, grabe. Lalo na nung nasa power si Digong. Grabe. Yung kalay. The general sentiment of the Quad. No? Kasi nga, maaaring itong si Michael Yang, isang pinakamalaking budol, no? Na nagpanggap na isang lehitimong negosyante, pero yung pala ay sa likod ng kanyang negosyo, nagamit niya ang ating mga opisyales nang sa ganun makapagpasok siya ng maraming tuniladang droga sa ating bansa. No? In the guise of being a legit investor daw. Grabe, no, mga kababayan. Ayan, ulitin ko lang. Kaya siguro, mga kababayan, walang DDS dito. Hiyang-hiya na sila sa sarili nila. Tandaan nyo, mga kababayan, never pa tayo na nagkamali sa mga sinuportahan natin. Bakit kanyo, mga kababayan? Wala pa tayong talo. Lahat ng mga nakita natin na pitsarahan natin, tawag ba ron? Mga nakita natin na na mga alam natin na talagang mga gogo. O, alam niyo yung gogo? Sige, tuloy na, ito na. So yan, para sa aking palagay, talagang budol. Di ba mga kababayan, budol talaga? Tama kami. Alam nyo, tama kami ng mga kasama ko na talagang nabudol tayo ni Digong. Grabe, no? Grabe. Ang sama, mga kababayan. Kaya itong Duterte Group, talagang mga kriminal ito, mga kababayan. So kung gusto nyo pa rin kay Digong, bahala kayo sa buhay nyo. O kininayaw. Dinadamay nyo kami. Ang Makabayan Block sang-ayon din sa nakikita ng ilang kongresistang bahagi ng mayorya. Talaga namang budol. Ako ay agree. Dahil sinabi ng past administration na within 6 months, ma-eradicate na o mawawala na yung problema sa war on drugs. Diba? So talagang talagang lokohan lang itong war on drugs. Sa past administration under Rodrigo Duterte admin, diba? Pinangako nga within 6 months, mawawala daw yung drug problem sa bansa. Pero yung nangyari pala, sila mismo yung mga nagpo-protect dun sa mga drug lord. Nilinaw ni Barbers na hindi sila kontra sa giyera ng ilegal na droga, pero dapat daw iwasto ang mga napapansin nilang pagkakamali. Totoo naman, sino ba kukontra sa laban sa droga, mga kababayan? Siyempre tayo sang-ayon lahat. Hindi po ba? Lahat po tayo sang-ayon. Laban kontra droga, mga kababayan. Pabor ako dyan.
Laban kontra droga, mga kababayan. Pero ang problema, mga kababayan, mali nga eh. Ginamit sa atin ni Digong na pambudol ito. Itong kontra-droga na propaganda niya. Propaganda tawag dyan eh. Oh, tuloy. The US has been fighting this war on drugs for the last 5 decades and wala naman, hindi pa rin natatapos. True. Totoo yan. Pero sa kanila, maraming nakukulong. And in fact, some of the personalities na pupulong ay big-time drug lords. No, dito sa atin, bakit parang wala? Lumambot naman Siyempre wala. Paano magkakaroon ng big-time drug lords? Sila Digong yun. Ikukulong ba nila yung sarili nila, mga kababayan? Siyempre hindi nila ikukulong yung sarili nila. Dahil sila yung drug lord. Ulitin ko lang, grabe, no? Naawa ako bigla kay Trillanes, mga kababayan. Sa dami ng mga nambas sa kanya, sa dami ng mga napaniwala ng administrasyon ni Digong, na itong si Trillanes ay gumagawa lang ng mga kwento, mga kababayan. Kita nyo, sa investigasyon, lumabas ang totoo. Di po ba? Tuloy natin yon. Ano na yung kanina? Nasaan na? Ito. Testimonya, natukoy na ang mga nakaupo sa gobyerno mismo ang umano'y nagpalaganap ng problema ng droga sa bansa, tulad ni na Senator Bongo at Senator Ronald Bato de la Rosa. Yan dalawa na yan, si Bongo de la Rosa. Putik na yan, kasama yan sa pagpapalaganap ng pagpapalaganap ng droga sa bansa. Din po ang taon ng height of the war on drugs ni former President Duterte. Kapansin-pansin na kahit magkaibang shipment at ibang transaksyon ang pinag-uusapan, ang detalye ng dalawang kwentong ito ay pareho. Pareho pong bilyon-bilyon ang halaga ng syabong ipinasok. 6.4 billion in 2017 at 3.4 billion in 2018 na pareho pong nakatago sa mga gamit industrial. Metal cylinders in 2017 and magnetic lifters in 2018, parehong pumasok sa Manila International Container Port at parehong dawit ang mga pangalan ni Honorable Paulo Duterte, Attorney Mans Carpio, and Michael Yang, anak, son-in-law, economic advisor at malapit na kaibigan ni former President Duterte. Grabe, no? Mga kriminal! Ngayon, ito mga kababayan, labas nyo na yung pinakamagaling ninyo. Pagtanggol ng mga vlogger ni Digonyo. Huwag niyong sabihing mas matalino kayo sa mga kongresista na to. Etong mga ito, marami ng pinagdaanan bago pa pumasok dito sa politika at naging kongresista. Tandaan nyo, yung mga yan hindi basta-basta. Mga kababayan, hindi basta-basta. Sabi nung DDS na tanga rito, kaya nga dumami ang adik ngayon. Bobo! Ipakita mo kung sinong adik ngayon. Madaling sabihin maraming adik pero ako wala akong nakikita rito sa amin. Yung mga yung propaganda yan, sabihin nila maraming adik, magpakita kayo. Diba? Magpakita kayo. Suplong nyo sa barangay nyo. Bobo talaga itong mga DDS na to. Ewan ko ba mga kababayan, bakit ganyan sila kabobo, ano? Bagay mga mangmang. Tuloy. Nag-testify rin si Mr. Taguba na si Pulong o si Mans ang nagbibigay ng go signal para sa mga special containers. In short, these shipments do not go out without the go ahead of Pulong or Mans, di umano. Ayan mga kababayan, ang mga sangkot dyan Digong, Bongo, Bato, Mans Carpio, asawa ni Sara Duterte, at si Pulong. Tuloy, yung mga yan. They allegedly control these shipments. Ito po ang mundo na napasukan ni Mr. Taguba, gaya ng sinabi niya sa atin, dahil gusto lang niyang magnegosyo. Kung gusto mo madali, lumapit ka sa Davao Boys. Yun po ang turo sa kanya. Yan po ang ginawa ni Mr. So ayan na mga kababayan Shirley Fernandez, opo. Eto na mga kababayan lumalabas na totoo talaga ang Davao Group. Diba? Kasi yan dati, mga ano lang yan, aligasyon. Merong Davao Group. Diba? Sige tuloy. So totoo may Davao Group na. Establish na natin yan. Mr. Taguba, lumapit siya sa powers that be.
Makikita po natin dito na baka meron ngang kailangang ayusin o baguhin sa ating mga batas dahil mukhang ang mga maliliit lamang na tao ang napapatawan ng sentensya. Ayon naman kay Mr. Guban, ang may-ari ng shipment sa kanyang kwento o ang shipment noong 2018 ay sina Mans Carpio, Pulong Duterte at Michael Yang. Naulit na naman ang mga pangalan na nabanggit ni Mr. Taguba. Ayon kay Mr. Guban, hindi niya pinangalanan ang tatlong ito sa pagdinig dati sa Senado dahil sa banta sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Sino ba naman ang hindi matatakot? Dahil iba ang pinangalanan niya sa Senado, siya ay sinabit sa kaso at ngayon ay nananatiling nasa kulungan. Nako, kita nyo mga kababayan, ano? Talagang wawarakin ang buhay mo eh. Kaya huwag na kayong magtaka, Margo, ano? Huwag na kayong magtaka kung bakit maraming natakot kay Digong. Ano? Wala makapagsalita, bawal kang tumuligsa, bawal kang maging kritiko. Pag naging kritiko ka, nako, yari ka, wawasakin ang buhay mo. O, tuloy. Ano po ito nakakalusot? It's a crack in our system. Nako, lahat o, kita nyo. Ha? O, pinakita na. Naka-PowerPoint na yan. A crack in the Bureau of Customs, ang TARA system. Simple lang po yung TARA system. It's grease money, lagay, given to the officials of the Bureau of Customs, among others, push them into a more simple assessment of inbound goods. Halimbawa, aabutan ng 1 million pesos para hindi na ma-x-ray or buksan ng container na papasok. According to the tale of 2 shipments na nabuo sa testimonya ni na Mr. Taguba and Mr. Guban, ito po ang estilo ng mga illegal drug importers. Magbabayad ng pera sa mga opisyal ng BOC para mabilis na makalusot ang kanilang mga shipments. Ako, yan na yung kalakaran mga kababayan nung panahon ni Digong. Ganon talaga, oo. Padulas-padulas na lang. Eh kung bilyon naman yung halaga ng shipment mo, magkano lang yung 1 million? Barya lang yun. Tuloy. Oo nga naman, di ba? Paano madidetect ang isang shipment of suspected dangerous drugs kung simple assessment lang, walang x-ray or kahit anong form of physical examination? Ang mga nasangkot na pangalan sa ating tale of 2 shipments ay dapat palang matagal nang iniimbestigahan. These were all laid bare some time ago by Eduardo Asierto, an intelligence officer, a person in hiding for 6 years now just because of his intelligence report. Nagkamali siyang pangalanan, si Michael Yang. Oo, pinapapatay siya ni former President Duterte dahil sa kanyang report at dahil ginawa niya ang kanyang trabaho. Kita nyo, alam nyo ganito nangyari dyan. Kung sino noong panahon ni Digong ang gumagawa ng kanyang trabaho tungkulin. Tulad ni Trillanes, di ba? Ginagampanan niya lang yung pagiging senador niya noon. Ginagampanan niya lang bilang Pilipino. Ginagampanan niya lang na maging tapat sa kanyang tungkulin. Pero anong ginawa nila? Sinira nila buhay. Sinira nila sa tao. Pinalabas nilang masamang tao, LB Gadgets Review. Sino? Yung mga nagiging kritiko, yung mga nagkakamali, yung mga lalaban sa kanila. Tulad niya mga yan, nakakulong. Na nagsasabi lang ng totoo. Ang nangyayari mga kababayan, ikaw mismo, idadamay nila. Saan? Sa droga. Di mo ba? Kaya nga, eto mga kababayan, malupit ito eh. Pasok. Yari sa ilalim ng pamumuno ni Duterte at extra Philippine Offshore Gaming Operators o ni Duterte kontra droga. Base ito sa 13 pagdinig ukol sa umano'y koneksyon ng drug trade, Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at extrajudicial killings na nangyari sa ilalim ng pamumuno ni Duterte. Batay sa testimonya, natukoy na ang mga nakaupo sa gobyerno mismo ang umano'y nagpalaganap ng problema ng droga sa bansa. Mga nakaupo sa gobyerno ang nagpalaganap ng droga sa bansa. Tulad ni na Senator Bongo at tulad na itong dalawang itong gago. Tuloy. Senator Ronald Bato de la Rosa. Nangako si Akop na hindi titigil ang komite sa pagsisiyasat sa isyong ito at magsusulong ng mga reforma upang di na maulit ang ganito nga pang-aabuso.
Sana naman, mga kababayan. So yan po mga kababayan, talagang nabudol kayo ni Digong. Yung mga naniniwala pa rin kay Digong, mga mangmang talaga yung mga yan. Oo. Pangulong Bongbong, buti pa to, walang tigil sa pagtatrabaho. Ano yun? Pasok. Ano yan? Na ang mga kawaniho ng gobyerno kasama ang uniform personnel. Makakatanggap daw kasi sila ng 20,000 pesos na Service Recognition Incentive o SRI. Ito po'y sa mga susunod na araw. Alinsunod yan sa Administrative Order No. 27 na inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Budget Secretary Amina Pangandaman, pare-parehong makatatanggap ng tig 20,000 piso, 20,000 pesos. So yan, ang mga pampublikong guro. Ako, grabe, mga kababayan. Ito yan, Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang administrative order na magbibigay ng service recognition sa mga government employees. Sa ilalim nito, bibigyan ng one-time rice allowance ang lahat ng empleyado sa gobyerno ngayong taon. Kita nyo, matapos yung mga guro, mga kababayan, abay lahat na ng empleyado ng gobyerno, mga kababayan, ay binigyan na neto. Saan pa kayo? Yan ba ang hindi nagtatrabaho? Kaya nga mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos, mahal ng 99% na mga Pilipino. Oo, yung mga 1%, yung mga Duterte na lang yon, yung mga uto-uto. Kita nyo? Ngayon mga kababayan, ito, chismis ko. Makinig kayo ha. Bad news yan sa mga DDS. Mga bobo yan eh. PhilHealth, mga kababayan. PhilHealth. Bago tayo magtapos. Alam nyo ba na ang PhilHealth kung paano nila ginawa? Ito, usap-usapan Ang PhilHealth, mga kababayan, kaya hindi nila mailabas yung pera na 600 billion na pondo ng PhilHealth. Alam nyo kung ano ginawa ng nakarang administrasyon? Alam nyo? Kaya sila ganito makapag-react kasi nga hindi nila mailabas. Hindi mailabas yung 600 billion kasi time deposit nila. Gets nyo mga kababayan? Kapag kaya naka-time deposit, hindi nyo magagalaw basta-basta. Ngayon, ang tanong, bakit time deposit? Bakit? Kasi merong interest na 3%. Diba, mga kababayan? Yung interest na yun, mga kababayan, kinukuha nila. Tapos yung 3% na yun, mga kababayan, yun lang yung tinutulong yung nakukuha nyo. Kaya nagkukulang. Alam nyo yan? Nagigets nyo, nasusundan nyo ako. Yung 3% na yun, mga kababayan, kaya nagkukulang yung serbisyo ng PhilHealth. Kaya grabe ang ginawa nila. Time deposit ng administrasyon ni Duterte ang pera na 600 billion sa PhilHealth. Yung interest nun, mga kababayan, lang ang ipinangtutustos sa mga nanghihingi, sa mga nangangailangan, na mga membro, na mga nagkakasakit. Yun lang yung tinutulong nila. Nagets nyo mga kababayan? Ang masakit mga kababayan, dahil yung 3% na inuutay-utay nila, pinapalabas na yung 600 billion ay yun na yun. So ngayon, saan mapupunta yung time deposit nila? Pag naupo si Sara at naabutan niya na maiwi-withdraw na yung 600 billion, mapupunta na sa kanila. Grabe, di ba? Grabe sila magnakaw ng pera ng bayan. Kaya yung mga bobo dyan, hanapin nyo yan. Mga kababayan, grabe yung kanilang diskarte para makapang-ano ng pera. Kaya nga tignan ninyo, hindi nila mailabas-labas. Kaya nga nagwawala yung PhilHealth. Kasi nawala yung subsidiya. Ang inaasahan ng gobyerno, may pondo kayo, sobra-sobra. Inawawa ng PhilHealth ang mga tao.
Kasalanan ni Digunyo. Kasalanan mo to, Digong. Okay ninam, di ka pa'y namatay. Anyway, mga kababayan, yan lang po muna pero abangan ninyo yan. Maglalabasan lahat yan. Oo, kung ano totoo dyan. Kaya nga ako mga kababayan, huwag na kayo magtaka kung maraming galit na mga vlogger dito sa kay Digunyo. Kasi walang ya talaga yan. Kita nyo naman, lalayo pa ba kayo sa ating pinresinta kanina? Di ba? Bahala kayo. Napakawalang ya ni Digong, grabe. Sobrang walang ya. Sobrang walang ya. Anyway, mga kababayan, opo, hanggang dito na lang.